Bakit mo itinago? Bakit hindi mo sinabi bago tayo ikasal? Ang kasal ay pundasyon ng tiwala at nilabag mo ang tiwalang iyon. Ang boses ni Nanay Elena ay mahinang nanginginig, ngunit may bigat ng pagkadismaya. Si Yulia, isang dalagang Ruso na dumating sa Pilipinas upang iligtas ang kanyang kapatid na may sakit sa puso, ay haharap sa pinakamalaking hamon ng kanyang buhay. Ang trabahong pinasok niya para makalikom ng pera sa operasyon ang siyang gumulo sa kanyang pinapangarap na masayang buhay may asawa. Ngayong nabunyag na ang nakaraan, ano kaya ang gagawin ng kanyang Nanay Elena, ang ina ng kanyang asawa? Halina't pakinggan ang kanyang kwento. Ipinanganak at lumaki ako sa Vladivostok, Russia. Sa edad na 25, malaki ang ipinagbago ng aking buhay. Kaming tatlo ng aking ama at ang 15 taong gulang kong kapatid na si Nina ay nagpasya na lumipat sa Pilipinas. Ang dahilan ay ang trabaho ng aking ama. Isang kumpanya mula sa Pilipinas ang nag-alok ng trabaho sa aking ama, na noon ay nagtatrabaho sa konstruksyon sa Russia. Ang sahod ay higit pa sa doble ng kinikita niya sa Russia. Sa normal na sitwasyon, malamang na nag-iisa lang si tatay na pupunta. Ngunit noon, kailangan namin ng pera, kailangan na kailangan. Nalaman ng congenital heart disease ni Nina nang siya ay 14 anyos. Mula pagkabata, hirap na siyang huminga kapag kaunti lang ang tinatakbo at madalas ay namumutla ang kanyang mukha. Palagi naming iniisip na mahina lang ang kanyang katawan. Ngunit isang araw, bigla siyang nahimatay sa eskwelahan. Matapos ang pagsusuri sa ospital, sinabi sa amin na may problema ang valve ng kanyang puso. Sinabi ng doktor na kailangan ng operasyon. Ngunit kung sa Russia gagawin ang operasyon, hindi lang ito mahal kundi mababa pa ang tsansa ng tagumpay. Sinabi nila na mas maganda kung sa Pilipinas magpapagamot, ngunit ang gastos ay napakataas na hindi namin kayang isipin. Doon mismo dumating ang alok ng trabaho ng ama ko mula sa kumpanya sa Pilipinas. Kung sama-sama kaming pamilya, makakapagtrabaho din ako at makakapag-ipon ng pera. Posible rin na magamot si Nina sa Pilipinas. Inisip namin na ito ay isang malaking pagkakataon, kaya nagpasya kaming pumunta sa Pilipinas. Dumating kami sa Ninoy Aquino International Airport na iya noong Abril. Medyo nagulat ako sa hangin na mas mainit kumpara sa Russia. Masayang ngumiti si Nina nang makita ang mga puno ng mangga na namumulaklak sa tabing kalsada. Nang makita ko ang kanyang ngiti, nangako ako sa sarili ko na poprotektahan ko siya sa lahat ng paraan. Nagsimula kaming manirahan sa isang maliit na apartment sa Quezon City, Manila. Kinabukasan agad kaming pumunta sa isang malaking ospital. Matapos ang masusing pagsusuri, sinabi nila na posible ang operasyon. Ngunit ang problema ay, gaya ng dati, ang gastos sa operasyon. Nang marinig ko na lalampas ito sa 2 milyong piso, bigla akong natulala. Ang sweldo ng aking ama ay hindi sapat kahit pa mag-ipon siya sa loob ng 1 taon. Kaya, agad akong nagsimulang maghanap ng trabaho. Limitado pa ang aking kaalaman sa wikang Filipino pero may tiwala ako sa aking itsura. Nagkaroon ako ng karanasan bilang catalog model sa Russia. Lumibot ako sa ilang modeling agencies. Ngunit halos lahat ay tumanggi dahil sa kakulangan ko sa Filipino. Sa gitna nito, isang ahensya ang tumawag sa akin. Ito ay trabaho bilang isang underwear model. Ilang beses sa isang buwan ang shoot at ang bayad ay mula 200,000 hanggang 400,000 piso bawat shoot. Sinabi nila na posibleng tumaas pa ito hanggang 800,000 piso kapag nagkaroon ako ng karanasan. Sa totoo lang, nag-alinlangan ako noong una. Mahirap tanggapin, ngunit ng panahong iyon, ang naaalala ko ay ang namumutlang mukha ni Nina. Ang hitsura niya na humawak sa dibdib niya sa kaunting lakad lang. Nang maisip ko iyon, wala nang halaga ang aking pagmamataas. Nagpasya akong tanggapin ang trabaho. Sinabi ko sa aking pamilya na ito ay isang ordinaryong trabaho bilang fashion model. Akala ng aking ama at ni Nina ay may suot akong damit sa mga shoot. Hindi ko na sinadya pang idetalye kung anong uri ng damit. Sa loob ng sumunod na 6 na buwan, nagsikap ako ng husto. Hindi kakaunti ang mga araw na huli na akong umuuwi sa gabi at bumabalik bago sumikat ang araw. Mahirap, ngunit sa tuwing nakikita ko ang dahan-dahang paglaki ng balanse sa bank account, nagkakaroon ako ng lakas ng loob. At sa wakas, nakalikom ako ng sundo para sa operasyon. Sumailalim si Nina sa operasyon at matagumpay ito. Ngunit sinabi ng doktor, kailangan pa rin ng regular na pagsusuri at kapag lumaki siya, kailangan pa rin ng pangalawang operasyon. Hindi ito tuluyang paggaling, ito ay sakit na nangangailangan ng patuloy na pangangalaga.
Nagpasya ako na patuloy na magtatrabaho. Isang araw, pagkatapos ng check-up ni Nina, kinausap ako ng doktor tungkol sa pagkain. Sinabi niya na ang lutuing Filipino ay mabuti sa puso. Ang pagkaing mababa sa asin, mayaman sa fermented foods tulad ng atsara at nakasentro sa gulay ay mabuti sa sakit sa puso. Kinagabihan, nanonood si Nina ng drama sa TV. Ipinakita sa screen ang adobo at inihaw na isda. Biglang kumislap ang mata ni Nina at sinabi, "Ate, ang sarap tingnan yan. Gusto kong tikman." Sa sandaling iyon, nagpasya ako. Pag-aaralan kong magluto ng lutuing Filipino at araw-araw na ipagluluto si Nina. Kung kaya kong protektahan ang katawan ng kapatid ko, gagawin ko ang lahat. Lubos akong naniwala doon. Nang mag-search ako sa internet, nakita ko na may cooking class ng lutuing Filipino sa malapit na community center. Mas mura ang tuition fee kumpara sa culinary school. 2 beses sa isang linggo simula alas 7 ng gabi ang klase. Sa unang araw pagpasok ko sa classroom may mga 15 estudyante. Karamihan ay mga babae na nasa edad 40s hanggang 50s. Isa sa kanila ang umupo sa tabi ko. Mukha siyang nasa kalagitnaan ng 50s. May maayos na tindig. Ito si Nanay Elena, ang magiging nanay biro ko. Ang unang leksyon ay adobo. Maingat na itinuro ng guro ang lahat, mula sa paghahanda hanggang sa pagpapasingaw. Ang praktikal na pagluluto ay ginawa ng magpares, kaya natural na naging kagrupo ko ang babae. Ngumiti siya ng banayad nang makita ang aking magaspang na paghawak sa kutsilyo at maingat niyang itinuro sa akin kung paano hawakan ng patatas o kamote para sa adobo. Medyo hirap ako sa Filipino, ngunit dahan-dahan siyang nagsalita kaya naintindihan ko. Sa dulo ng klase, nagkaroon kami ng oras para tikman ang adobo. Ito ang kauna-unahang lutuing Filipino na ginawa ko mismo. Mas masarap ito kaysa sa inaasahan ko at halos maiyak ako sa labis na kagalakan. Naalala ko, gaano kaya kasaya si Nina kapag ipinagluto ko siya nito? Doon tinanong ako ng babae, "Bakit mo naisipang pag-aralan ang lutuing Filipino?" Sumagot ako ng totoo, may sakit sa puso ang kapatid ko. At sinabi ng doktor na mabuti sa katawan ang lutuing Filipino. Nang marinig niya iyon, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Bahagyang namula ang kanyang mga mata at mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay. "Napakabait mong ate. Maswerte ang kapatid mo." Ang mga salitang iyon ay tumimo sa aking puso. Mula noon, natural na kaming naging magkaibigan. Sa bawat klase naging kagrupo kami at pagkatapos ng klase nagkuwentuhan kami habang umiinom ng kape. Siya ay isang tunay na mainit na tao. Para sa akin na walang kaibigan sa Pilipinas, naging espesyal siya. Sa panahong iyon, hindi ko pa naiisip na ang pagkikita na ito ay magbabago ng malaki sa aking buhay. Unti-unti, gumaling din ang aking pagluluto. Nagsimula akong makagawa ng sinigang, pinakbet at kaldereta. Nang ipagluto ko si Nina sa bahay, talagang tuwang-tuwa siya, lalong lumalim ang aming pagkakaibigan ng babae. Minsan, mas maaga kaming dumarating bago ang klase para uminom ng kape o pagkatapos ng klase ay pumupunta kami para kumain ng dessert. Para sa akin, siya ang kauna-unahang taong lubos kong pinagkakatiwalaan sa Pilipinas. Isang araw, tinanong ko siya kung bakit siya nagsimulang pumasok sa klase. Sinabi niya na matagal na siyang nagluluto sa bahay, ngunit kamakailan ay naramdaman niya ang kahalagahan ng malusog na pagkain. Nais niyang matuto ng mga paraan para makagawa ng masarap na pagkain na may kaunting asin, mahusay na paggamit ng fermented foods at mas kaunting asukal. Sinabi niya na nais niyang matuto muli ng maayos upang mapangalagaan ang kalusugan ng kanyang pamilya. Labis akong naantig sa kanyang mga salita. Isang taong matagal nang nagluluto ay patuloy pa ring nais matuto. Talagang kamangha-mangha ang kanyang hitsura. Lubos ko siyang iginalang. Ramdam ko na isa siyang taong nagpapahalaga sa kanyang pamilya. Isang araw ng Huwebes, sa klase ng nilaga, detalyadong itinuro sa amin ang lahat, mula sa paghahanda ng baboy hanggang sa tamang oras ng paglalagay ng patatas. Sa gitna ng pagluluto, kaswal na tinanong ako ng babae, "Yulia, may nobyo ka ba?" Umiling ako. Isang taon na ako sa Pilipinas, ngunit wala akong panahon para isipin ang pag-ibig. Ang check-up ni Nina, trabaho bilang model, at cooking class iyon lang ang buong araw ko. Bukod pa roon, dahil sa trabaho ko bilang underwear model, medyo awkward akong makipagkita sa mga lalaki. Nag-alinlangan sandali ang babae, ngunit kalaunan ay nagsalita. Mayroon akong isang anak na lalaki, 28 anyos. Matangkad at mabait ang ugali,
pero wala pa ring asawa. Mukhang walang pagkakataong makahanap dahil puro trabaho. Maingat niyang tinanong kung gusto ko bang makipagkita minsan. Hindi niya daw nais na ipilit ang blind date, kundi isang casual na hapunan lang. Magalang akong tumanggi. Sinabi ko na wala pa akong panahon para sa ganoong bagay. Ngunit hindi siya nagalit. Sa halip, ngumiti siya at sinabi, "Ang mahalaga ay kung saan ka komportable, Yulia." Matapos noon, paminsan-minsan ay nagkukuwento siya tungkol sa kanyang anak. Ngayon, pinarangalan siya sa kumpanya. O, dinala niya ako sa isang masarap na kainan nitong weekend. Hindi siya nagkukuwento ng mayabang, kundi bilang simpleng pang-araw-araw na usapan. Unti-unti akong naging interesado. Anong klaseng tao kaya siya? Anong klaseng anak kaya ang ipinagmamalaki ng nanay niya ng ganito? Nagsimula akong mag-isip ng ganoon. Nasa 2 buwan na ako sa klase nang matapos ang pansit lesson. Magkasama kaming sumakay ng elevator ng babae. Pagbaba namin sa lobby ng unang palapag, gabi na at mahigit 9:00 na. Tahimik ang loob ng gusali. Paglabas namin sa lobby, nakita ko ang isang lalaki na nakatayo. Mga 180 cm ang tangkad, nakasuot ng itim na suit at gray coat. Hindi siya kasing kisig ng iba, ngunit may mainit siyang aura. Tuwang-tuwa na kumaway ang babae at lumapit sa kanya. Sa sandaling iyon, nalaman ko, siya pala ang anak niya. Nang makita ko siya ng malapitan, mas simple ang kanyang mukha kaysa sa inaakala ko. May isang pilik mata at medyo bilugan ang kanyang mukha. Ngunit kapag ngumiti siya, ang kanyang mga mata ay nagiging manipis na parang kalahating buwan at ito ay napakaganda. Higit sa lahat, napakabait ng kanyang tingin sa kanyang nanay. Ipinakilala ako ng babae, kaibigan ko sa cooking class, sabi niya. Magalang na yumuko ang lalaki at sa mahinahon na boses ay sinabi, "Ikinagagalak kitang makilala. Madalas ikaw ang pinagkukuwentuhan ni nanay." Sa kabila ng napakaikling pag-uusap, kakaiba ang pagtibok ng aking puso. Hindi ako mapakali. Hindi ko pa nararanasan ang ganitong pakiramdam kahit noong nasa Russia pa ako. Siguro, ito ang tinatawag na love at first sight. Lubos akong naniwala doon. Kinuha niya ang mga dala ni nanay at inakay sila papunta sa parking lot. Sa gitna ng daan, lumingon siya ng isang beses at bahagyang yumuko sa akin. Kumaway din ako ng medyo awkward. Kinagabihan, pag-uwi ko, hindi na maalis sa isip ko ang lalaki. Hindi naman siya sobrang gwapo, pero paulit-ulit na lumalabas ang kanyang mukha sa isip ko. Ang mga matang nagiging manipis kapag ngumiti, ang mabait na tingin sa kanyang nanay, ang tahimik ngunit nakakapagpakalma na presensya. Napansin ko na iyon na lang ang iniisip ko. Sa araw ng susunod na klase, mas maaga akong umalis ng bahay. Pinili ko rin ang aking damit ng mas maingat kaysa sa karaniwan. Naglagay din ako ng kaunting make-up ng mas maayos. Nagulat din ako sa sarili ko. Hindi ako ganoon. Bago ang klase, nakipagkita ako sa babae Nanay Elena. Habang umiinom kami ng kape, kaswal akong nagtanong, "Siya po ba talaga ang anak ninyo, yung nasa lobby?" Kumislap ang mata niya at sumagot, "Oo." At ngumiti siya at nagtanong, "Ano ang iniisip mo sa kanya?" Naramdaman ko na nag-init ang mukha ko. Parang mabait na tao, simpleng sagot ko. Agad na napansin ng Nanay Elena ang aking reaksyon. Kung gayon, sa susunod na linggo, huwag kaya tayong maghapunan na lang kaming tatlo. Kailangan ay casual lang. Sa pagkakataong ito, hindi ako tumanggi. Tahimik akong tumango. Tapos, mahigpit na hinawakan ng Nanay Elena ang aking kamay. Halos hindi ako nakapag-concentrate sa klase ng araw na iyon. Hindi gaanong pumasok sa isip ko ang paliwanag ng guro. Habang nasa bus pa uwi, nakatingin ako sa labas ng bintana at nag-iisip, tama ba ang ginagawa ko? Ngunit sa kabilang banda, sa kaibuturan ng aking puso ay may pag-asa. Ganoon pala ang pakiramdam kapag may nagugustuhan ka, ganoon pala kagaan ang pakiramdam ng puso. Sa loob ng 1 taon, puro lang sinina at ang trabaho ang iniisip ko. Ngunit ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakaramdam ako ng emosyon para sa sarili ko. Dumating ang Sabado ng aming date. Nag-book ng Filipino restaurant sa Makati ang Nanay Elena. 1 oras na akong kinakabahan habang pumipili ng damit. Sa huli, pinili ko ang isang beige one-piece dress. 3 beses ko ring inulit ang aking make-up. Pagdating ko sa restaurant, nandoon na ang Nanay Elena at ang kanyang anak. Nakasuot siya ng puting shirt at jeans at bagay na bagay sa kanya. Nang pumasok ako, tumayo siya at bumati. Ang pangalan niya ay Aljon. Sinabi niya na nagtatrabaho siya sa isang kumpanya na may kinalaman sa sistema.
Hindi siya gaanong madaldal, ngunit seryoso siyang nakinig sa aking kwento. Nang sabihin ko na galing ako sa Russia, nagtanong siya tungkol sa Vladivostok, ang klima, ang mga magagandang lugar. Talagang natuwa ako na interesado siyang makinig. Bahagya ko ring binanggit si Nina. Mahilig po sa drama ang kapatid ko at iyon ang dahilan kung bakit ako nagsimulang matuto ng lutuing Filipino. Hindi ko na idinetali ang kanyang sakit. Feeling ko masyadong mabigat na pag-usapan sa unang pagkikita. Tumango si Aljon habang nakikinig. Ang ganda naman na natututo kang magluto para sa kapatid mo. Ang boses niya ay punong-puno ng sinseridad. Sa buong pagkain, mahinahon ang atmosfera. Paminsan-minsan, nagsisingit ang Nanay Elena ng mga nakakatawang kwento para gumaan ang pakiramdam. Si Aljon din ay mas naging relaxed kaysa sa simula. Sa tuwing nagtatama ang aming mga mata, medyo nagkakahiyaan kaming ngumingiti at iyon pa lang ay napupuno na ang aking puso. Nang matapos ang pagkain at papalabas na kami ng restaurant, biglang sinabi ng Nanay Elena na may tawag siya sa telepono at mauuna na siyang umuwi. Kung iisipin ko ngayon, sinadya niya iyon para iwanan kaming dalawa. Medyo awkward kaming nakatayo ni Aljon. Tapos, siya ang unang nagsalita. May magandang cafe dito sa malapit. Gusto mo bang uminom ng kape? Tahimik akong tumango. Nang makapasok kami sa cafe, mahigit 2 oras kaming nag-usap. Kinuwento ni Aljon ang kanyang pinag-aralan sa kolehiyo at kung ano ang kanyang ginagawa sa kasalukuyang trabaho. Kinuwento ko naman ang aking buhay sa Russia at kung paano ako nakapag-adjust sa Pilipinas. Nakakagulat, hindi naputol ang aming pag-uusap. Nang umuwi kami, dahan-dahang nagtanong si Aljon, "Pwede pa ba tayong magkita ulit?" Hindi ako nag-atubili at sumagot, "Opo, syempre." Mula ng araw na iyon, nagsimulang kumislap ang aking araw-araw. Nagsimula kaming magkita 2 o 3 beses sa isang linggo. Naglakad kami sa tabing ilog ng Pasig, nanood ng pelikula, at nagpunta sa mga museo. Mas maalalahanin si Aljon kaysa sa inaakala ko. Nang sabihin ko na namimiss ko ang lutuing Ruso, naghanap siya ng Russian restaurant. Minsan, sa malamig na araw, nagdala pa siya ng pampainit sa kamay. Ang bawat maliit na pag-aalala na ito ay talagang pinapahalagahan ko. Makalipas ang 1 buwan, inimbitahan ako ni Aljon na mamasyal sa Bonifacio Global City BGC sa Taguig. Sabado ng hapon at puno ng tao ang lugar. Magkahawak kamay kaming naglalakad nang biglang may tumawag sa aking pangalan. Paglingon ko, nakita ko ang isang babaeng nasa early 20s. Masaya siyang ngumiti at sinabi, "Yulia, tama, fan mo ako. Matagal na kitang sinusundan." Sa sandaling iyon, halos huminto ang aking puso. Hindi ko inakala na may nakakakilala sa akin. Nagpatuloy ang babae, "Ang ganda talaga ng iyong ad." Bumili din ako. Ngumiti ako ng awkward at tanging salamat lang ang nasabi ko. Sinabi niya na gusto niyang magpa-picture at hindi ako makatanggi. Nagmadali kaming nagpa-picture at umalis sa lugar. Walang sinabi si Aljon noon. Ngunit habang naglalakad kami ng tahimik, nakatingin siya sa akin. Nang maramdaman ko ang kanyang titig, kinagat ko ang aking labi. Pagpasok namin sa cafe at umupo, dahan-dahang nagtanong si Aljon, "Anong klaseng trabaho po ang ginagawa ninyo?" Hindi ako makasagot. Sumikip ang aking lalamunan at hindi lumabas ang mga salita. Kinuha ni Aljon ang kanyang smartphone at nag-search. Makalipas ang ilang sandali, ipinakita niya sa akin ang screen. Nakita ko roon ang aking ad bilang underwear model. Agad na nanigas ang ekspresyon ni Aljon. Mahinahon kong sinabi, "Model po ako. Underwear model." Matagal na walang sinabi si Aljon. Hindi ko mabasa ang kanyang ekspresyon at halos maiyak ako. Tapos, sa mahinang boses ay sinabi ni Aljon, "Bakit hindi mo sinabi?" Malamig ang boses niya. Wala akong maisagot. Wala akong magamit na dahilan. Natatakot ako. Nahihiya ako. Iyon lang ang masasabi ko. Buntong hininga si Aljon. Ilang sandali kaming tahimik. Inisip ko na tapos na ang lahat. Handang-handa na akong tumayo siya at magalit. At tatanggapin ko iyon. Ngunit mahinahon na sinabi ni Aljon, "Sa tingin ko, may dahilan. Maaari mo bang sabihin sa akin?" Nang marinig ko ang mga salitang iyon, bumuhos ang mga luha na pinipigilan ko. Nakakahiya umiyak sa cafe, ngunit hindi ko na mapigilan. Dahan-dahang inabot ni Aljon ang tissue sa akin. Ikinuwento ko ang lahat, na may congenital heart disease si Nina, na mahigit 2 milyong piso ang gastos sa operasyon, na 6 na buwan ako nagsikap magtrabaho gabit araw,
Napatuloy pa rin ang gastos sa regular na gamutan, na sinabi sa akin na kailangan ng pangalawang operasyon. Ang mga bagay na hindi ko man lang naidetalye sa aking pamilya ay isinaysay ko kay Aljon. Naghanap din ako ng ibang trabaho, ngunit hindi pa sapat ang aking Filipino, wala akong degree, at bilang isang dayuhang babae, wala ng ibang trabaho na kayang kumita ng ganoon kalaki sa maikling panahon. Ang trabaho bilang underwear model ay totoo ngang nakakahiya, ngunit hindi ko inisip na ito ay masamang trabaho. Sa tingin ko, walang mababa o mataas na uri ng trabaho. Mas mahalaga para sa akin ay ang iligtas ang aking kapatid. Tahimik na nakinig si Aljon hanggang sa huli. Hindi niya pinutol ang aking kwento o pinuna ako. Tahimik lang siyang nakinig sa akin. Nang matapos kong ikwento ang lahat, bigla akong nanghina. Nakayuko akong nagsalita ng mahina. Okay lang kung hindi mo naiintindihan. Ako ang may kasalanan sa pagtatago nito. Tapos, nag-isip sandali si Aljon at dahan-dahang nagsalita. Naiintindihan ko. Hindi, susubukan kong intindihin ng maayos. Agad akong napatingala. Ang nakita ko roon ay hindi pagkadismaya o galit. Ito ay isang ekspresyon ng seryosong pagtatangka. Natanggapin ako habang nag-aalala. Sa totoo lang, nagulat ako. Ngunit sa tingin ko, naiintindihan ko kung bakit mo ginawa iyon, Yulia. Para sa kapatid mo, hindi ba? Hindi iyon masamang bagay. Bumuhos muli ang aking luha sa mga salitang iyon. Ngayon, luha ito ng ginhawa. Dahan-dahang nagpatuloy si Aljon. Kailangan ko ng kaunting panahon para tanggapin. Ngunit hindi kita kinaiinisan, Yulia. Tahimik akong tumango. Hindi madaling tanggapin ang lahat sa isang araw lang. Kahit ganoon, seryosong nakinig sa akin si Aljon. Sapat na sa akin ang pasasalamat sa bagay na iyon. Nang araw na iyon, umuwi si Aljon. Habang nasa bus, patuloy akong nag-iisip. Posibleng hindi na siya tumawag. Puno ako ng takot. Ngunit totoo rin na medyo gumaan ang pakiramdam ko dahil nasabi ko ang totoo. Kinaumagahan, may mensahe akong natanggap sa smartphone mula kay Aljon. Hindi ko nasabi kahapon, pero Yulia, talagang kahanga-hanga ka. Kaya mong gawin ang lahat para sa kapatid mo. Nang mabasa ko ang mensahe na iyon, bumuhos ang aking luha. Siguro iyon ang kauna-unahang pagkakataon na umiyak ako sa kagalakan. Sinusubukan akong intindihin ni Aljon. Matapos noon, nagkaroon kami ng kaunting distansya sa loob ng 1 linggo. Hindi rin kami gaanong nagkukuntakan. Labis akong kinabahan, ngunit wala akong magawa kundi maghintay. Alam ko rin na kailangan iyon ni Aljon. Makalipas ang 1 linggo, Sabado, tumawag si Aljon at sinabi na gusto niyang makipagkita. Nagkita kami sa Rizal Park. Malalim na ang taglagas at malamig ang hangin. Pagkakita namin, hinawakan ni Aljon ang aking kamay at sinabi niya, "Marami akong pinag-isipan. Sa totoo lang, medyo naguguluhan ako noong una. Ngunit patuloy kong iniisip kung bakit mo ginawa ang trabaho na iyon. At napagtanto ko, Yulia, isa kang taong kayang isantabi ang kanyang pagmamataas para sa kanyang pamilya. Napakainit ng boses niya. Mahigpit kong hinawakan ang kanyang kamay pabalik. Tapos, nagpatuloy si Aljon. Iginalang ko ang ganyang ugali mo, Yulia. Gusto kong makasama ka habang buhay. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, napuno ang aking puso. Niyakap ako ni Aljon. Sa tabi ng bench sa parke, nanatili kaming nakatayo ng ilang sandali. Mula ng araw na iyon, lalong lumalim ang aming relasyon. Sinabi ni Aljon na gusto niyang makita si Nina. Sa sumunod na linggo, pinapunta ko siya sa bahay. Nagdala si Aljon ng cake para kay Nina. Mukhang agad siyang nagustuhan ni Nina. Ang ganda ng nobyo ni ate. Bulong ni Nina sa aking tenga. Oo, sa tingin ko rin, sagot ko. Nakipaglaro si Aljon kay Nina, nakipag-usap tungkol sa drama at naging natural siyang kasama namin. Napakasarap sa pakiramdam na makita sila. Pagkatapos ng hapunan, pag-alis ni Aljon, nagtanong si Nina, "Magpapakasal ka ba kay Aljon?" Namula ang aking mukha. Tapos tumawa si Nina at sinabi, "Ate, mahal na mahal mo si Aljon, hindi ba? Sana ay maging parte siya ng pamilya." Labis akong natuwa sa mga salitang iyon. Ang pagtanggap ni Nina ay ang pinakamahalaga para sa akin. Natuwa rin si tatay nang makilala niya si Aljon. Sinabi niya na seryoso at magalang na binata si Aljon. Makalipas ang 6 na buwan mula nang magsimula kaming mag-date, nag-propose si Aljon. Walang magarbo na sorpresa. Gaya ng dati pagkatapos ng hapunan habang naglalakad kami sa tabing ilog ng Pasig, mahinahon siyang nagsalita.
Pakiusap, pakasalan mo ako. Tumango ako habang lumuluha. Inabot ni Aljon ang isang maliit na kahon ng singsing. Hindi ito mamahalin, ngunit para sa akin, ito ang pinakamagandang singsing sa mundo. Sa sumunod na linggo, nag-usap ang aming mga pamilya. Labis akong kinabahan. Kilala ko naman ang Nanay Elena mula sa cooking class. Ngunit ito ang kauna-unahang pagkakataon na makikipagkita ako ng formal bilang magiging manugang. Anong klaseng tao kaya ang tatay ni Aljon? Tatanggapin kaya nila ako ng maayos? Puno ako ng takot. Ang lugar ng aming pagpupulong ay isang Filipino restaurant sa Makati. Sumama rin si tatay at si Nina. Nandoon na ang mga magulang ni Aljon. Ang tatay Ruben ay tahimik at kalmado. Kamukha niya si Aljon. Hinawakan ni Nanay Elena ang aking kamay at ngumiti habang tinatanggap ako. Para niya akong tunay na anak. Nagbigay ng bati si tatay sa kanyang medyo hirap na Filipino. Pakiusap, alagaan ninyo ang aking anak. Sumagot naman ang tatay Ruben. Huwag kang mag-alala. Aalagaan namin siya ng mabuti. Sa mga salitang iyon, uminit ang aking puso. Sa aming usapan, lumabas din ang usapan tungkol kay Nina. Tiningnan ni Nanay Elena si Nina at nagtanong, "Kumusta ang iyong katawan?" Kinuwento ni tatay na medyo mahina ang kanyang puso, ngunit bumuti na pagkatapos ng operasyon, na kailangan pa rin ng regular na check-up, ngunit okay na siya. Tapos, lumapit si Nanay Elena kay Nina at dahan-dahang hinaplos ang kanyang ulo. "Pamilya ka na namin, kaya kung mahirap ang nararamdaman mo, sabihin mo lang sa amin." Kumislap ang mga mata ni Nina. Sa buong pagkain, mainit ang atmosfera. Napagkasunduan din namin doon na magpakasal sa loob ng 3 buwan. Sa pag-alis, hinawakan ni Nanay Elena ang aking kamay at sinabi, "Yulia, pakiusap, alagaan mo ang anak ko. Masaya ako na dumating ka sa pamilya namin." Nang marinig ko ang mga salitang iyon, bumuhos ang aking luha. Maraming mahirap na nangyari sa akin mula nang dumating ako sa Pilipinas. Ngunit lubos akong nagpapasalamat na nakilala ko ang ganito kainit na mga tao. Napakabilis lumipas ng 3 buwan. Maraming kailangan ihanda. Pumili ng gown, gumawa ng imbitasyon, at ayusin ang listahan ng bisita. Malaki ang tulong ni Aljon. Tuwing weekend, magkasama kaming naghahanda. Masigla rin si Nina. Tuwang-tuwa siyang pumili ng damit na susuotin sa kasal. Malaki na rin ang paggaling ng kanyang kalusugan kaya sinabi ni Nina na gusto niyang kumanta ng awit bilang pagdiriwang. Isang Russian song na isasalin sa Filipino ang kakantahin niya. At dumating ang araw ng kasal. Ito ay sa simula ng Abril, isang araw na puno ng namumulaklak na mga puno. Ang mga petals ay nagliliparan sa hardin ng venue, na parang pinagpapala kami. Nang isuot ko ang gown at tumingin sa salamin, pakiramdam ko ay nasa panaginip ako. Hindi ko lubos maisip na ako na nagsikap mabuhay bilang underwear model 1 taon pa lang ang nakakaraan, ay ngayon ay isang nobya. Doon pumasok si Nanay Elena sa dressing room at inayos ang aking buhok. "Ang ganda mo, aking manugang." Halos maiyak ako sa mga salitang iyon, ngunit pinigilan ko ng husto para hindi masira ang aking make-up. Nagpatuloy ang kasal sa isang pribadong atmosfera. Kahit na mga malalapit na tao lamang ang inimbitahan, may mga 100 bisita pa rin. Nang maglakad ako kasama si tatay, naramdaman ko ang panginginig ng kanyang kamay. Sa harap, naghihintay si Aljon. Nakangiti siya, ngunit medyo namumula ang kanyang gilid ng mata. Nang makita ko iyon, bumuhos din ang aking damdamin. Kalaunan, nagsimula ang kanta ni Nina. Ang boses ng aking kapatid na kumakanta ng Russian song sa Filipino ay umalingaw-ngaw sa buong venue. Malinaw at napakagandang boses. Maraming tao ang lumuha. Nang matapos ang kasal, nagsimula ang reception. Dumating din ang mga kasamahan ni Aljon at mga kaibigan na nakilala ko sa cooking class. Lahat sila ay buong pusong bumati sa amin. Pagsapit ng gabi, kaming dalawa ay nagtungo sa aming bagong bahay. Ito ay isang maliit na apartment na inihanda ni Aljon. Hindi ito malaki, ngunit napakainit ng espasyo. Mula sa bintana, makikita ang tanawin ng Manila sa gabi. Hinawakan ni Aljon ang aking kamay. "Pasisiyahin kita." Hinawakan ko rin ang kanyang kamay. "Pasisiyahin din kita, Aljon." Niyakap namin ang isa't isa. Iyon ang pinakamasayang araw sa aking buhay. Napakatahimik ng buhay namin pagkatapos ng kasal. Tuwing umaga, masarap na kinakain ni Aljon ang Filipino breakfast na inihanda ko. Ang adobo at sinigang ang paborito niya. Tuwing weekend, magkasama kaming nag-grocery. Masaya na akong maglakad lang na magkahawak kamay sa supermarket.
Madalas ding bumibisita si Nanay Elena sa bahay. Nagdadala siya ng ulam o iniimbitahan akong magluto kami ng magkasama. Minsan, gumawa pa kami ng atsara ng magkasama sa kusina. Trinato ako ni Nanay Elena na parang tunay niyang anak. Ngunit, makalipas ang 3 buwan mula nang ikasal kami, isang araw, naghahanda ako ng hapunan sa bahay. Nag-overtime si Aljon sa kumpanya. Doon, tumunog ang doorbell. Si Nanay Elena ang dumating. Nakatayo siya na may dalang malaking bag at masayang pumasok. Nagdala ko ng ulam, dear. Magkasama kami ni Nanay Elena sa kusina at inilagay ang ulam sa refrigerator. Doon, tumunog ang smartphone ni Nanay Elena. Agad na nanigas ang kanyang ekspresyon nang makita ang screen. Ilang sandali kaming tahimik at dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Nanginig ang kanyang kamay. Yulia, ano ito? Sabay abot ng smartphone sa akin. Ang nakita ko roon ay ang aking ad bilang underwear model. Mensahe ito mula sa kanyang kapitbahay na asawa, hindi ba ito ang manugang ninyo? Kinagat ko ang aking labi. Alam kong mangyayari ito balang araw, ngunit hindi ko inakala na ganito kabigla. Nanay, patawad po. Dapat ko po kayong kinausap. Nanginginig ang aking boses. Namutla ang mukha ni Nanay Elena. Ginagawa mo ito? Mahina ang kanyang boses, ngunit malinaw ang galit na ipinarating. Nagmamadali akong nagpaliwanag na para sa operasyon ni Nina at wala akong ibang paraan. Ngunit hindi nakinig si Nanay Elena. Umiling siya at umatras. Bakit mo itinago? Bakit hindi mo sinabi bago tayo ikasal? Wala akong maisagot. Hindi ako makadala ng dahilan. Tama si Nanay Elena. Dapat ko itong sinabi bago kami ikasal. Wala nang sinabi si Nanay Elena at dinala ang bag papunta sa pintuan. Uuwi na ako ngayon. Kailangan kong lumamig ang ulo at umalis siya. Nang sumara ang pinto, lumuhod ako sa sahig. Nanghina ang aking mga binti at hindi ako makatayo. Kinagabihan, huli nang umuwi si Aljon. Nagulat siya nang makita ang namumula kong mga mata. Ikinuwento ko ang lahat ng nangyari ng araw na iyon. Labis din si Aljon na nataranta. Sinabi niya na tatawagan niya si nanay, ngunit pinigilan ko siya. Sa tingin ko, kailangan ng nanay ng oras ngayon. Kinabukasan, mag-isa si Aljon na pumunta sa bahay ng kanyang mga magulang. Naghintay ako sa bahay ng may pag-aalala. Makalipas ang 3 oras, bumalik si Aljon na madilim ang mukha. Sinabi niya ng mahinahon na labis na nagulat si nanay at kailangan niya ng kaunting oras. Lumipas ang 1 linggo ngunit walang tawag mula kay Nanay Elena. Dati, tumatawag siya tuwing 2 araw. Nagdadala din siya ng ulam. Ngunit mula ng araw na iyon, bigla itong nawala. Nahirapan si Aljon sa pagitan ni nanay at ako. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Puno ako ng paghingi ng tawad. Makalipas ang halos 2 linggo, tumawag si Nanay Elena. Pumunta kayo sa bahay sa linggo, sabi niya. Magtanghalian tayo ng magkasama. Nagkaroon ako ng kaunting pag-asa sa mga salitang iyon. Linggo, pumunta kami sa bahay ng kanyang mga magulang. Pagbukas namin ng pinto, nandoon si Nanay Elena sa kusina. Buminbati ako. Ngunit bahagya lang siyang tumango. Hindi siya tumingin sa aking mga mata. Sa mesa, nakahanda ang mas simpleng pagkain kaysa sa dati. Halos walang pag-uusap sa buong pagkain. Hindi rin ako kinausap ni Nanay Elena. Kapag naghahati siya ng ulam, sa harap lang ni Aljon siya naglalagay. Hindi sa akin. Naglakas loob akong magtanong, pwede po bang humingi ng sinigang? Ngunit walang sagot mula kay Nanay Elena. Umakto siya na parang wala ako doon. Si Aljon ang naglagay ng sinigang para sa akin. Pagkatapos ng pagkain, sinabi ko na ako ang maghuhugas ng pinggan. Ngunit nagkunwari si Nanay Elena na hindi niya ako narinig at sinabi kay Aljon na pumunta sa sala. Habang nakaupo ako sa sala, tinawag ni Nanay Elena si Aljon lang sa kusina. Narinig ko ang kanilang boses. Hindi ko malinaw na narinig ngunit agad kong nalaman na tungkol sa akin ang pinag-uusapan nila. Mabigat ang hangin sa sasakyan pa uwi. Hindi rin agad nagsalita si Aljon. Makalipas ang ilang sandali, mahina siyang bumulong. Ano ang gagawin ko? Tapos, pilit siyang nagsalita. Maayos din ang lahat sa paglipas ng panahon. Maghintay lang tayo ng kaunti. Ngunit alam ko, may mga bagay na hindi lang basta-basta maaayos ng panahon. Nasa mga mata ni Nanay Elena ang lahat, pagkadismaya, pakiramdam ng pagtataksil, at pati na rin ang kahihiyan. Patuloy ang malamig na pakikitungo ni Nanay Elena. Hindi niya sinasagot ang aking mga tawag.
Hindi rin ako makakonekta sa kanya. Sa tuwing pumupunta ako sa bahay nila, parang invisible ako. Ang mga pagkain na dinala ko ay hindi rin niya tinatanggap. Isang araw, buong puso akong gumawa ng atsara. Ginawa ko ito sa paraan na itinuro ni Nanay Elena, ngunit hindi niya tinanggap sa pintuan. Okay lang, marami kaming ganyan sa bahay. Malamig niyang sinabi at isinara ang pinto. Umiyak ako sa elevator. Kalaunan, papalapit na ang isang malaking pagdiriwang ng pamilya. Isipin natin, isang mahalagang salo-salo. Ito ang kauna-unahan kong pagdiriwang mula nang ikasal ako. Nagsimula akong maghanda ng 1 linggo bago pa man. Gumawa ako ng kakanin ayon sa itinuro ni Nanay Elena. Mahigit 100 piraso ang ginawa ko ng maingat. Naghanda din ako ng menudo ng buong puso. Sa umaga ng araw ng pagdiriwang, maaga kaming nagtungo sa bahay ng kanyang mga magulang para tumulong sa pag-ayos ng altar at handaan. Pagdating namin, abala na si Nanay Elena sa kusina. Nanay, gusto ko pong tumulong. Ngunit iwinagayway ni Nanay Elena ang kanyang kamay at tumanggi. Maghintay ka lang sa sala, sabi niya. Makalipas ang ilang sandali, nagsimulang dumating ang mga kamag-anak. 2 tiyahin ni Aljon at mga pinsan, mga 15 katao lahat. Magalang akong bumati. Nakita ko ng mga tiyahin at curious na kinausap. Dumating ang oras para sa kainan. Inilagay ko ang aking mga niluto na kakanin at menudo sa mesa. Ngunit dahan-dahan itong inalis ni Nanay Elena at pinalitan niya ng sarili niyang mga inihanda. Ang aking mga niluto ay naiwan lang sa sulok ng kusina. Masakit ang aking dibdib, ngunit sinubukan kong huwag ipakita sa aking mukha. Sa sandaling iyon, dahan-dahang hinawakan ni Aljon ang aking kamay. Kahit sa oras ng pagkain, hindi inihain ang aking mga niluto. Naalala ko ang isa sa mga tiyahin na may nagtatakang mukha. Malamang ay naramdaman niya na may kakaiba. Mas mabigat ang hangin sa sasakyan pauwi kaysa sa dati. Pagod na tinanong ni Aljon, kailangan pa ba nating tiisin ito ng ganito? Nahirapan din ako. Ngunit tumango ako at sumagot, kaya kong tiisin. Sa tingin ko, balang araw, maiintindihan din ako ni Nanay. Ngunit sa totoo lang, wala akong tiwala. Tumingin ako sa salamin at nakita ko ang aking nangayayat na mukha. Sa tingin ko, pumayat ako ng 5 kilo bago ikasal. Wala rin akong gana kumain at hirap akong makatulog sa gabi. Ngunit ayaw kong sumuko. Mahal ko si Aljon at gusto kong maging bahagi ng pamilyang ito. Gusto kong matanggap ako ni Nanay Elena. Makalipas ang halos 8 buwan mula nang ikasal kami, isang Sabado ng umaga, biglang tumawag si Tatay. Nahimatay si Nina bago sumikat ang araw. Nasa emergency room siya ngayon. Nagmamadali akong nagbihis. Sumama rin si Aljon. Pagdating namin sa ospital, nakita ko si Tatay na nakaupo na may nangayayat na mukha. Nakahiga si Nina na may oxygen mask. Namumutla ang kanyang mukha. Hinawakan niya ang aking kamay at sa mahinang boses ay sinabi, Ate, patawad. Patawad sa pagpapalala. Pinigilan ko ang aking luha at sinabi, okay lang. Kalaunan, dumating ang doktor. Seryoso ang kanyang ekspresyon. Mas mabilis daw lumala ang kondisyon ng puso ni Nina kaysa sa inaasahan. Sinabi niya na mas mabuti kung isasagawa agad ang pangalawang operasyon. Kung magtatagal pa, delikado. Nanginginig na nagtanong si Tatay, gaano pa katagal ang maaari naming hintayin? Sinabi ng doktor na sa lalong madaling panahon. Tinanong ko rin ang gasto sa operasyon. Sinabi na aabot sa 2,2 milyong piso. Nagulantang ang aking isip. Wala kaming ganoong kalaking pera. Kalaunan, nasugatan si Tatay sa trabaho at hindi na makapagtrabaho. 1 taon na rin mula nang huminto ako sa modeling. Kinontak ko rin ang dati kong ahensya, ngunit sinabi nila na wala ng trabaho. Kumonsulta rin ako sa bangko, ngunit bilang isang walang trabahong babae, hindi ako makahiram ng malaking pera. Paulit-ulit kaming nag-usap ni Aljon. Sinabi niya na susubukan niyang humiram sa kumpanya na may sahod bilang kolateral o kakausapin niya ang kanyang mga magulang, ngunit umiling ako. Ayaw ko nang mas bigyan pa ng problema si Nanay Elena. Ayaw ko talaga na humingi pa ng pera. Makalipas ang ilang araw, na-discharge na si Nina. Sa bahay siya magpapagaling habang naghihintay ng araw ng operasyon. Medyo mahina na si Nina. Sa kaunting paggalaw lang, agad siyang hinihingal. Isang gabi, magkausap kami ni Nina. Tapos, hinawakan ni Nina ang aking kamay at sinabi, Ate, patawad dahil sa akin. Hindi na rin nagiging maayos ang iyong kasal. Nagulat ako. Alam pala ni Nina ang lahat, na nahihirapan ako sa bahay ng aming mga magulang. Akala ko ay naitago ko.
ngunit sigurado ako na napansin niya. Niyakap ko si Nina. Anong sinasabi mo? Ikaw ang aking mahal na kapatid, hindi ba? Nang sabihin ko iyon, bumuhos ang luha mula sa mata ni Nina. Ate, ginawa mo pa ang trabaho bilang model para sa akin, hindi ba? Gaano kahirap iyon? Nanginginig din ang kanyang boses. Umiyak din ako. Niyakap namin ang isa't isa at umiyak lang kami. Doon may narinig akong bumukas na pinto sa harap. Akala ko umuwi na si Aljon, ngunit ang pumasok sa sala ay si Nanay Elena. Biglaan ang kanyang pagbisita. Pumasok siya habang sinasabi na nagdala siya ng ulam. Nakita ni Nanay Elena ang aming pagyakap at sa tingin ko narinig din niya ang mga salita ni Nina. Labis na nanigas ang ekspresyon ni Nanay Elena. Nagmamadali akong tumayo. Nagulat din si Nina. Matagal na walang sinabi si Nanay Elena. Kalaunan mahinahon siyang nagtanong, ano ang nangyari? Si Nina ang unang sumagot. Nagkasakit po ulit ako at kailangan ko po ng operasyon. Ngunit mahal po, napakahina ng kanyang boses. Umupo si Nanay Elena at sa malinaw na boses ay sinabi, ikwento mo ng detalyado. Ikinuwento ko ang lahat, ang congenital heart disease ni Nina, ang gastos sa unang operasyon, ang pagsisimula ng trabaho bilang underwear model para doon, at ngayon, ang pangangailangan ng pangalawang operasyon. Tahimik na nakinig si Nanay Elena. Kalaunan, nagtanong si Nanay Elena, magkano ang gastos sa operasyon? 2.5 milyong piso. Nanginginig ang aking boses. Matagal na walang sinabi si Nanay Elena. Hindi rin niya mabasa ang kanyang ekspresyon. Inisip ko na baka umuwi na lang siya. Ngunit tumayo si Nanay Elena at lumapit kay Nina. At dahan-dahang hinaplos ang kanyang ulo. Nahirapan ka, dear. Napakababaw ng kanyang boses. Umiyak si Nina doon mismo. Pagkatapos, tiningnan ako ni Nanay Elena. Bakit hindi mo sinabi? May luha sa kanyang mga mata. Hindi ako makasagot. Tanging ang pagkagat lang sa aking labi ang nagawa ko. Tapos, sa nanginginig na boses ay sinabi ni Nanay Elena, naiintindihan ko na sa wakas kung bakit mo ginawa ang trabaho na iyon. Nais mong iligtas ang kapatid mo, hindi ba? Paulit-ulit akong tumango. Patawad po, Nanay. Dapat ko po sana kayong kinausap ng mas maaga. Hindi mapigilan ang aking luha. Tapos, lumapit si Nanay Elena at niyakap ako. Ako dapat ang humihingi ng tawad. Gumawa ako ng masamang bagay nang hindi ko alam ang totoo. Umiyak din si Nanay Elena. Sa kanyang mga braso, ibinuhos ko ang lahat ng luha na matagal kong pinipigilan. Pagkatapos, tiningnan ako ni Nanay Elena at sinabi, huwag kang mag-alala sa pera sa operasyon. Tutulungan ka namin. Umiling ako. Hindi ko kayang humingi ng ganoon. Ngunit matatag na sinabi ni Nanay Elena, pamilya na si Nina ngayon. Natural lang na magtulungan ang pamilya, hindi ba? Sa mga salitang iyon, muli akong umiyak. Si Nina, na nakayakap kay Nanay Elena, ay umiiyak din. Kinagabihan, nang umuwi si Aljon, ipinaliwanag ni Nanay Elena ang lahat. Kinabukasan, sumama rin si Tatay Ruben. Kung gagawin nating kolateral ang bahay namin, maihahanda namin ang pera, huwag kang mag-alala, sabi niya. Napuno ang aking puso sa mga salitang iyon. Makalipas ang 1 linggo na kumpleto na ang pera sa operasyon. 1 milyong piso mula sa mga magulang ni Aljon sa pamamagitan ng kolateral, 800,000 piso mula sa aming ipon ni Aljon, at 200,000 piso mula sa hiniram ni Tatay sa kanyang kaibigan. Ito'y kabuuang 25 milyong piso. Kinagabihan bago ang operasyon, bumisita si Nanay Elena sa ospital. Hinawakan niya ang kamay ni Nina at patuloy na mahinahon na kinausap. Huwag kang matakot, dear. Gagaling ka pagkatapos ng operasyon. Anak ka na namin. Umiyak si Nina habang paulit-ulit na tumango. At dumating ang araw ng operasyon. Maaga pa lang nagtipon na ang lahat sa ospital. Si Tatay, Aljon, Tatay Ruben, Nanay Elena at ako. Nakahiga si Nina sa kama na nakasuot ng surgical gown. Nanginginig siya habang hawak ang aking kamay. Mahigpit ko siyang niyakap at sinabi, okay lang. Tapos, sa mahinang boses ay sinabi ni Nina, ate, mahal na mahal kita. Sumagot ako, mahal na mahal din kita. Bago pumasok sa operating room, hinalika ni Nanay Elena ang noo ni Nina. Mahigpit din na hinawakan ni Tatay Ruben ang kamay ni Nina. Kalaunan, sumara ang pinto ng operating room. Naghintay kami sa waiting room. Sinabi na abot ng halos 5 oras ang operasyon. Tunay na napakatagal na oras.
Sa buong panahong iyon, hawak-hawak ni Nanay Elena ang aking kamay. Makalipas ang halos 3 oras, lumabas ang isang nurse at sinabi na maayos ang lahat. Ngunit hindi pa rin nawala ang aking takot. Makalipas ang halos 5.5 oras, bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang doktor at ngumiti habang tinatanggal ang kanyang mask. Matagumpay ang operasyon. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, bumagsak ako sa sahig. Inalalayan ako ni Aljon. Umiyak din si Nanay Elena. Mahigpit na hinawakan ni tatay ang kamay ng doktor at paulit-ulit na nagpasalamat. Makalipas ang 2 linggo na discharge na si Nina, sa aming bahay muna siya maninirahan. Araw-araw, nagdadala si Nanay Elena ng niluto niyang pagkain para kay Nina. Maingat siyang nagluluto ng mga pagkaing mababa sa asin para sa kalusugan ng puso ni Nina. Araw-araw, lalong gumaling si Nina. Makalipas ang 1 buwan, normal na siyang nakakagalaw. 1 linggo, nagtipon ang lahat sa bahay ng kanyang mga magulang. Ito ay isang selebrasyon para sa paggaling ni Nina. Maraming mainit na pagkain ang nakahanda. Bago kumain, hinawakan ni Nanay Elena ang aking kamay. At sa harap ng lahat ay sinabi, "Yulia, patawad sa lahat. Trinato kita ng napakalamig nang hindi ko nalalaman ang iyong nararamdaman." Nanginginig ang kanyang boses. Umiling ako. "Hindi po, Nanay. Ako po dapat ang nagpakatotoo mula sa simula." Tapos, mahigpit akong niyakap ni Nanay Elena. "Ikaw ay isang kahangahangang ate at isang kahangahangang manugang." Hindi mapigilan ang aking luha sa mga salitang iyon. Mula ng araw na iyon, ganap na nagbago ang aming relasyon. Sa katunayan, mas lumalim pa ito kaysa sa dati. Sinimulan akong pahalagahan ni Nanay Elena ng buong puso. Ganap na rin gumaling si Nina at nagsimula ng mag-aral sa Pilipinas. Tinulungan pa ako ni Nanay Elena sa tuition fee. "Anak na namin siya, syempre," sabi niya habang tumatawa. Mula noon, 1 beses sa 1 linggo, nagluluto kami ni Nanay Elena ng magkasama. Kasama namin si Nina. Bumalik ang mainit na oras na iyon, 1 araw ng tagsibol. Sa gitna ng namumulaklak na mga puno, nagpunta kami sa Rizal Park bilang isang pamilya. Si Tatay, Nina, Aljon, Tatay Ruben, Nanay Elena at ako. Nagpakuha kami ng larawan ng magkasama sa ilalim ng mga puno. Nakangiti si Nanay Elena habang yakap niya si Yulia at Nina. Tunay na masarap tingnan ang eksenang iyon. Doon, sinabi ni Nanay Elena, "Magandang pamilya tayo, hindi ba? Masaya ako na magkasama tayong ganito." Tumango ang lahat. Tumingin ako sa paligid. Ang aking minamahal na asawa, ang gumaling na kapatid, ang mabait na mga biyenan, at si Tatay. Lahat sila ay nakangiti. Noon ko naramdaman sa kaibuturan ng aking puso, ito ang kaligayahan. Dahil sa mahirap na araw, mas pinahahalagahan ko ang kaligayahan na ito. Ang tunay na pamilya ay hindi lang natutukoy sa dugo. Ito ay binuo ng pag-unawa, pagpapatawad at pagmamahal. Nakakita ako ng ganoong pamilya dito sa Pilipinas. Kaya, dito na nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat sa pakikinig hanggang sa huli.